Hi, it's Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Yan guys, meron akong gustong i-share sa inyo about ito sa PNP clearance, kung paano ba tayo mag-renew ng ating police clearance. Marami kasi nagtatanong guys kung paano tayo mag-renew ng ating police clearance in case na nag-expired na ito at kailangan natin ng bagong police clearance. So ituturo ko sa inyo step by step guys. Una, punta tayo sa ating browser, then i-type natin pnpclearance.ph. Ito yung official website ng PNP clearance. So dito sa bandang baba, i-click lang natin to guys yung login. Kung wala pa kayong police clearance dati, so ang pipiliin nyo dito yung register. Pero ang ituturo ko sa inyo guys kung paano ba tayo mag-renew. Yung mayroon ng police clearance dati na gusto lang nilang i-renew yung kanilang police clearance. So ang pipiliin natin dito guys yung login. Then ilagay natin yung ating email dito guys, yung ginamit natin dati nung kumuha tayo ng police clearance. Then yung password natin. Kung halimbawa guys nakalimutan nyo na yung password ninyo, so pwede kayo mag-forgot password. So i-click nyo lang to guys yung forgot password. Then ilagay nyo lang yung email address nyo dati. Then send password reset. So dito makakatanggap tayo ng link na gaya nito. So i-click lang natin dito guys yung click here to change your password. Then dito mag-enter na tayo ng ating password. So once na nakapag-reset na kayo ng password, so balik kayo dito. Then ilagay na natin yung ating account. Enter natin yung ating email, then yung password natin. Then sign in. Ito yung dashboard natin dito sa PNP clearance guys. Tuwing magre-renew tayo ng police clearance, so ilagay lang natin yung ating email na ginamit natin dito sa pagkuha ng police clearance. Then kung mayroon kayong babaguhin sa information ninyo, i-click nyo lang to guys yung edit profile. Then after nyo mag-edit dito guys yung information ninyo, so huwag nyo kalimutan na i-click yung save profile. And guys, kapag nakapag-edit na tayo dito sa ating information, i-click na natin tong clearance application. Then i-select natin dito guys yung renewal with appearance. Then pwede kayo na mag-renew renewal non-appearance. Itong renewal non-appearance, pwede nyo lang antayin sa bahay ninyo, ipapadala ni PNP clearance yung inyong police clearance. Pero dito guys, mayroong additional fee para dun sa courier na magdadala sa inyo ng inyong police clearance. Pero sabi dito guys, national police clearance may be renewed without appearance for 3 years from the last appearance. So ibig sabihin, after 3 years, hindi nyo na magagamit itong renewal non-appearance. Kailangan nyo na talaga pumunta sa branch ng police clearance. So ang makagamit lang dito guys yung renewal non-appearance, yung mga kumuha ng police clearance na wala pang 3 years. So halimbawa, i-select natin to guys yung renewal with appearance. Then i-select natin dito guys yung purpose, kung saan natin gagamitin yung police clearance. Kung para sa trabaho, para sa pag-apply ng abroad, or ibang requirements, so i-select natin tong general. Kung gagamitin natin sa pagkuha ng lisensya ng baril, i-select natin dito guys yung LTO-PF application. Kung SOSYA naman guys, ito naman dun sa mga nag-apply sa security guard. So ito yung isi-select natin, yung SOSYA. So i-select natin yung general. Then i-select natin guys kung saan police station natin kukunin yung ating police clearance. Then select date of appointment. So makikita naman natin guys kung ano yung available na date saka yung time dito. So makikita natin naka-blue siya. So ibig sabihin itong mga naka-blue, available pa din. Pero kung gray out na, gaya nito, yung 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 10, ibig sabihin to hindi na siya available. So halimbawa pipili natin dito yung November 11, so PM, then i-click natin yung next. Then step 2, select payment option. So ang available dito yung Land Bank of the Philippines. So marami nagtatanong kasi dito guys, paano kung walang Land Bank? So okay lang yun guys, ano naman to, parang dun lang papasok yung payment natin. So i-click lang natin tong Land Bank of the Philippines. Then sabi dito, client shall bear any convenience fee that may be charged by bank and or mobile companies for using their online payment facilities. So ibig sabihin, hindi lang po ito yung babayaran natin, possible na mayroon additional fee dun sa kung saan tayo magbabayad. So, click natin tong next. So, step 3, save appointment. So, sa bandang baba guys, click natin tong save appointment. Then, scroll down lang natin para mabayaran natin guys. Then, para mabayaran natin, click natin to, click here to pay for more payment option. Then, hanapin natin yung payment mode. Ito siya. So, click lang natin to. So, ang nakalagay kasi dito yung Land Bank of the Philippines. Then, mayroon tayong pagpipilian dito guys. Cash payment and GCash, Maya, Shopee Pay, and GrabPay via MYEG. Then other banks, so ito siya. So halimbawa pipili natin dito yung cash payment. Then CAPTCHA challenge, so i-enter lang natin to. Then check natin to guys, yung I certified that. Then continue. Ayan, choose payment method. Then pwede natin bayaran to via online. Gaya ng GCash, Maya, Shopee Pay, GrabPay, then QRPH, then Palawan Pay.
So halimbawa gusto natin bayaran over the counter. So i-click lang natin to over the counter. So pipiliin natin dito guys kung saan tayo magbabayad. Pwede tayo magbayad sa 7-Eleven, Cebuana, BDO, Western Union, Robinson, EasyPay, Spatu, Bayad Center, then Palawan Express. So halimbawa select natin dito guys yung 7-Eleven. Then sa bandang baba, i-click natin yung proceed. So sa 7-Eleven guys, meron silang convenience fee na 30 pesos. So proceed, then okay. Ayan, so dadaan tayo sa MYEG para makapagbayad tayo sa 7-Eleven. So ito yung babayaran natin, papunta tayo sa 7-Eleven, then hanapin natin yung MYEG. Para mahanap natin yung MYEG, punta lang po tayo sa kanilang kiosk machine, then hanapin natin dun sa bills. So i-type lang natin MYEG. So pwede naman dyan sa cellphone ninyo, download nyo po yung Click. Ito siya guys, Click by 7-Eleven. So install natin yan para maturo ko sa inyo, para may idea rin po kayo. And then after ma-install, so click natin yung open. Then enter natin yung ating mobile number. Then continue with mobile number. Ayan, so makatanggap tayo ng OTP code. Then check lang natin to guys before proceeding. Click natin yung submit. Then punta po tayo sa pay bills. So ito yung click na na-download natin. So pares lang din dyan sa kiosk machine nila. Then pay bills. Then search natin MYEG. So ito siya guys, MYEG PH EasyPay. Then enter reference number. So reference number, yung reference number, so makikita natin dito guys yung binigay na payment result. So reference number, ito yung ilalagay natin. So make sure na tama yung ilalagay natin na reference number para hindi tayo magka-problema sa ating payment. Then yung ating mobile number, ilagay natin guys. Then amount, so ilagay natin na amount guys yung 180 pesos. So wag po to, mag-error po yung payment natin. Kasi mayroon silang additional fee na 30 pesos. So ang ilalagay natin na amount, itong 180 pesos. Then confirm. So ayun siya guys, nakapag-create na tayo ng barcode. Then ipapa-scan lang natin to sa 7-Eleven para mabayaran natin. After natin mabayaran sa 7-Eleven, huwag nyo kalimutan na kunin yung resibo ninyo. Kasi yun po yung papakita nyo sa mismong police clearance kapag i-claim na ninyo yung police clearance ninyo dun sa branch. Then after that guys, balik tayo dito sa ating dashboard sa pnpclearance.ph. Then click natin tong transactions. Sa bandang baba, i-print natin to guys yung transaction details. So ito lang guys yung dadalhin natin sa mismong PNP clearance saka yung resibo ng ating payment. And guys, I hope nakakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede i-comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may mga bago tayong tutorial ni upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.